numero unong sinungaling po itong si Erwin Tulfo. Yan po yung ating pag-uusapan. At mga kababayan, hindi matanggap po ni Claire Castro na siya po ay tinawag na ICC ni Amy Marcos. Tika lang, ano nga ba ang ibig sabihin ng ICC? Impactang Claire Castro. Sino nga naman talaga yung tatanggap kung tatawagin kang impacta? Yan po yung ating mga pag-uusapan at marami pang iba. At mga kababayan, bago nating pakinggan itong sinasabi po ni Erwin Tulfo, pumalag pala si Claire Castro sa sinabi po ni Vice President Sara na si Bongbong Marcos ang talagang nagpadala kay President Duterte sa dahig kahit hindi na tayo miyembro. At pumalag din nung sinabi ni Bibi Sara na ang ICC ay tuta ni Bongbong Marcos. Maraming salamat at paki-like ng video ito. Pakinggan natin si sinungaling Vendalo, Erwin Tulfo. Sila na po ngayon nakikiusap na wag na hutapin ituloy yung Blue Ribbon. And I was saying, kung gano'n, dapat kayo magsabi niyan. I mean, kayo yung inudyok-udyok niyo itong leadership ni Senator Win. Pati ako, sasabihin niyo, tinatago namin. Yung pala, may plano sila, wag na raw ituloy muna. Sabi po ni Senator Alan Peter Cayetano, maniniwala ba kayo? Kasi imposible yun mga kababayan po natin, nakukontra po yung minority. Dahil gustong-gusto nga ng minority na matuloy na ito para malaman ng taong bayan yung katotohanan. At yung mga allegations sa Taguig, willing po yan ni Senator Alan Peter Cayetano dahil nakita naman po natin, meron pa mga malalaking baha na nangyayari sa Taguig. Meron bang ghost project? Kasama po ba siya sa mga naunang listahan ng may ghost and substandard flood control? Wala po eh. Dito po yung 18 Marines ngayon, no? Kawawa yung 18 Marines. Grabe. Tambak-tambak po sa kaso dahil talagang desperado na po sila at gusto nilang patahimikin yung 18 na Marines. Ginawa nila kay Senator Marcolita, Senator Jinggoy, yung ginawa nila sa mga tauhan ng DPWH. Mga maliliit na isda, pinakulong nila, oh. Pero si Bunuan, di ba, si Alcantara, si Bernardo, si Martin Romualdez, ang sabing kaso, asana. Nakulong na ba? Yung sinasabi ni Bongbong Marcos na bilyon-bilyon na yung pera na nabawi ng gobyerno, hindi po nabawi dahil mahigit 800 million pa lang yung binalik. Pero yung sinasabing bilyon-bilyon, yung mga press account pa lang. Kaya imposible po itong sinasabi ni Erwin Tulfo na yung minority, yung pipigil sa investigation. Talagang gumagawa lang sila ng kwento para sabihin ng tao, sila pala yung ayaw. Pero ang tanong mga kababayan po natin, bakit ayaw pangalanan ni Erwin Tulfo kung mayroon talagang pumipigil sa investigation sa flood control? At the same time mga kababayan po natin, majority kayo. Ayaw ng minority. Bakit kayo papayag? Utak, di ba? Bakit kayo papayag? Di ba gusto nyo malaman ng taong bayan? Gusto nyo malaman ang katotohanan? Kung pinipigilan kayo ng minority, common sense lang, bakit kayo magpapapigil na kayo po ang majority? Bakit ka magpapapigil na ikaw ang chairman ng Blue Ribbon Committee? Di ba? So parang pinapatunayan ngayon ni Erwin Tulfo na siya ay tuta. O baka nga naman, ang sasabi na wag na ituloy ang investigation ay ang kanyang amo na si Ping Lacson. Diba? Kasi alam naman po natin, naggrabe po yung cover up na nangyari nung panahon ni Ping Lacson. Baka magkabukingan. Tuloy tayo. Ika nga, wag na ituloy yung Blue Ribbon hearing. Kaya sabi ko, ano ba talaga? You have to explain it to the media, you have to explain it to the public, na kayo naman ang ayaw. Sila naman ang ayaw ngayon. Kaya hindi ko maintindihan eh. Ano ba talagang gusto niyo? May reason po ba binigay? Bakit po ayaw na muna nila mag-Blue Ribbon daw? Obvious. Dahil pa reason? Obvious. Alam mo kung sinong pinapa-investiga, sino tinutumbok na Senator Lacson. To my knowledge, Oh. Bakit ayaw niya pangalanan? Diba? Binabanatan na nila to dahil sa impeachment trial. Binabanatan na si Senator Alan Peter Cayetano. Pakinggan naman natin, may mga sinabi si Senator Alan Peter. walang ghost project. Detects parati. I've said that again and again. Nung sinabi nilang Diskaya, sabi ko, lahat imbestigahan. Pasig, Baguio, buong Pilipinas. 1 year na, wala pang report.
Tapos after 1 year, biglang tagig. Diba? Diba? Bakit biglang tagig? Kasi po, Sir Alan Peter Cayetano, napakaingay mo sa impeachment. Ayaw nila na may nagtatanong ng katotohanan sa impeachment. Ayaw nila na may abogado na naglilecture ng batas sa impeachment. Ang gusto nila is bend the law. Kaya ikaw yung tinatarget nilang patahimikin. Tandaan natin mga kababayan, si Vince Dizon mismo na-discover niya Ghost Project Substandard sa Ilocos. Tahimik, di po ba? Sa ibang lugar, sa Cebu, napakaraming mga Ghost Project Substandard. Sa Mindoro, napakatahimik. Ayaw nila ituloy ang investigation. Yung Marines, diba? Napakaraming kinanta nila ng delivery po ng mali-malitang pera. Bakit ayaw nila ituloy ang investigation? Tapos, yung biglang nag-ingay, kinalkal nila ng kinalkal yung mga records, yung mga Ghost Project sa Taguig. Tapos, ang Taguig na, yung may sinasabi nilang Ghost Project. Sa Manila, napakarami po. Sa mga distrito ng mga congressman. Sa Bulacan lang, ang daming Ghost Project and Substandard. Ngayon, pinapatahimik nila eh. Tapos, Senator Alan Peter Cayetano, yung kanilang tinatarget. At hindi lang po yun, mga kababayan natin. Kung Senator Alan Peter Cayetano, Ghost Project, ang inaakusa sa kanila, ito mga kababayan natin, Senator Pia Cayetano naman. So talagang konting pagkakamali lang, konting nakita nila na pwedeng gamitin na mga isyo ay ginagamit nila. Senator Alan Peter Cayetano, may Ghost Project na mga allegation. Senator Pia naman, may ethics complaint ngayon. At sino magdidinig ng ethics complaint? Yung majority po. Diba? So talagang gumagawa sila ng paraan. Nakakulong Senator Marcolita, nakakulong Senator Jinggoy, Senator Robin Padilla, kakasuhan din. Senator Bongo, may ICC. Senator Bato, hanggang ngayon may ICC. Kaya hindi pwedeng lumutang dahil papadala nila sa ICC. Grabe talaga ang gobyerno. Kaya ngayon nila sabihin na walang panggigipit. Ngayon sabihin ni Impactang Claire Castro na wala silang ginigipit at sumusunod sila sa batas. Kasi kung sumusunod sila sa batas, hindi dapat kulong na si Bongbong Marcos. Dahil 2003 at 2023, 2024, di ba? 25, lahat yan, pinirmahan niya yung mga proyekto na dyan ang gagaling. Yung mga napakalaking flood control corruption. Tapos sabihin niya na mahiya naman kayo. Tapos sabihin niya na wala siyang kinalaman. Sinong maniniwala dyan? Punta natin itong sinasabing ethics complaint laban po kay Senator Pia Cayetano. Joanna Caumeran mula sa Every Woman. Nandito kami ngayon sa Senate. Nag-file kami ng ethics complaint laban kay Senator Pia Cayetano. Kasama ang iba't ibang mga kababaihang grupo at kabataang grupo. Naniniwala kami na dapat investigahan ang ginawang pag-post ni Senator Pia ng spliced video during an impeachment trial process. Naniniwala kami na ito ay hindi magandang conduct. Hindi Tingnan nyo mga kababayan natin ha. Dahil hindi pumabor sa kanila, galit na galit po sila. So naniniwala na sila na may misconduct or hindi tamang action na ginawa po Senator Pia Cayetano. Pero alam nyo mga kababayan po natin, tingnan nyo si Risa Hontiveros, lahat po ay ina-upload niya sa kanyang official Facebook page ang nangyayari po sa impeachment trial. Splice video din naman yan, edited video rin yan. Ang problema kasi mga kababayan, hindi po nila matanggap na talagang fishing expedition naman talaga ang ginagawa ng prosecutors. Hindi nila matanggap. So ngayon gumamit sila ng mga kunwa-kunwaring grupo na mag-ethics complaint. Malinaw naman anong grupo to kung hindi to akbayan, sigurado miyembro to ng mga makakaliwang grupo. 'Di ba? Bakit si Pia ang kanilang tinatarget? Kasi nga, si Pia ngayon ang isa po sa nagbuboses para sa taong bayan para i-booking itong scripted na ginagawa ng mga prosecutors at itong mga pinipresent nila na mga witnesses. So ayaw nila na ma-booking sila. Kaya lahat na lang gagawin nila. Kaya ito talaga yung
napakadesperadong galawan ngayon ng mga magnanakaw na buhay. Gumagamit sila ng ibang personalidad. Ginagamit nila para mag-complain. Tingnan nyo kung sino nasa likod niyan. Ang conduct ng isang senador, lalong-lalo na ng isang senator judge sa isang ongoing impeachment trial. Nananawagan kami sa Ethics Committee na simulan na ang investigasyon at kung kinakailangang patawan ng karampatang parusa ang senadora sa kanyang ginawang pag-post sa official Facebook page niya ng spliced video. Are you hoping to file a complaint? So, ayan splice video pumunta kayo kay Risa Ontiveros. Splice video din naman yung ina-upload ni Risa Ontiveros. Kasi once hindi mo ina-upload yung buong video, ang tawag dyan splice. Cut edited videos. Yung tawag dyan. So, bakit hindi nila kina-complain to? Na pinipilit na pinapalabas ni Risa Ontiveros sa kanyang official na Facebook page na may unusual, may kakaiba daw sa pag-withdraw ng pera. Ano yun, no? Official yung pag-withdraw ng pera. Dahil aprobado yan ng DBM. Galing yan sa National Treasury po natin. Yung pera na yan nanilipat po sa pondo para sa DepEd and para sa OBP. Legal po yung nangyari. Pero ang gusto nilang palabasin na illegal at may masamang intention ang perang ito. Na-establish ba nila na illegal o may anomalya sa pag-withdraw ng pera? Wala po. Kaya nga hindi na nga nag-cross-examine yung defense dahil wala naman talagang mali doon sa pag-withdraw ng pera. Tama po. Tama yung pag-withdraw ng pera. Totoo po yung pag-withdraw ng pera. Dahil yun ay ginamit sa operation ng confidential operation, intelligence operation. Pero ang ginagawa ni Risa Ontiveros sa kanyang Facebook page ay gusto niyang palabasin na may anomalya. Ganon din ang gustong palabasin ng prosecutors. O bakit hindi nila pinailan ng ethics complaint? Bakit si Pia lang? Kasi nga, tinik din Senator Pia Cayetano sa kanilang lalamunan. Sa sobrang desperado nila, gusto na nila magbigay ng kanilang personal na opinion or judgment. Parang gusto nilang humusga na guilty na si Vice President Sara. Pero sa 5 witness na hinarap nila, iisa lang yung narinig natin. Wala po silang personal knowledge sa kanilang sinasabi. Lalong-lalo na kung usapin po ng corruption, usapin po ng pagnanakaw. Pag tinatanong sila, sabihin nila wala po. May anomalya ba? Wala. May illegal ba? Wala. Unusual. Bakit? Kasi hindi sila nakapag-release ng ganong kalaking pera na cash. Pero ginagawa nila online. Yan po yung sinasabi ng bangko. Pati sa pagbabanta ni Vice President Sara. Diba? Kasi nga, iba yung usapin. Kung pinagbantaan mo direkta, pero hindi mo sinabi yung kondisyon mo. Sabi nga ni BP Sara, diba? Kung mamatay siya, ganon din ipapagawa niya. Kung hindi siya mamatay, ibig sabihin, walang mangyayaring krimen at hindi mangyayari ang krimen kapag hindi siya ginalaw. Kasi alam nilang tagilid po sila. Napapahiya po sila dahil ang komento ng taong bayan, ang side ng taong bayan, yung panig ng taong bayan ay napupunta kay Vice President Sara. Dahil nakita natin kung gaano sila kadesperado. Ngayong araw lang mga kababayan natin, nirelease ni Bongbong Marcos, no? Yung record ni Vice President Sara. Ayan pinayagan ni Bongbong Marcos na gamitin yung BIR records ni Vice President Sara. Na supposed to be, hindi dapat i-release yan dahil, alam mo, no? Napaka-delikado yan. Pwede rin gamitin sa kanila yan ng mga susunod na administrasyon. Kasi pwede naman pala kay BP Sara o bakit hindi lahat. Kaya nga sinasabi ni Senator Robin Padilla, di ba? Edi kung ganon, dapat magiging transparent na lang tayong lahat pagdating po sa usapin ng pera. Okay? So, tingnan natin kung ano yung magiging desisyon ng mga senador dito sa ethics complaint laban po kay Senator Pia Cayetano. And alam naman natin na hindi sila magtatagumpay sa kanilang mga gagawin dahil invento lang Yung mga allegation nila puro invento. Okay, puntahan naman natin si Claire Castro na umiiyak.
Kasi nga, hindi niya matanggap na tinawag siyang impacta ni Amy Marcos. Yung ganong salita, hindi ko kasi siya sinasabi. Hindi ko siya nababanggit. Kaya Maricel ko na pinabanggit. Hindi ako sanay sa mga ganong salita. Hindi ako normal na nagsasalita ng Hindi ka naman talaga normal dahil abnormal ka. ad hominem. Hindi to siya nagsalita ng mga ad hominem. Yung mga banat mo sa pamilya Duterte, yung mga banat mo sa mga kritiko. Di ba? Kunwari ka lang, hindi ka nagmumura eh. Kapwa ko. So, kung sila ang nakapag-describe ng ganong salita, alam nila kung ano ang ibig sabihin nito, alam nila ang description ng salitang Impacta ka. it takes one to know one. Wow. Kaya Pang-artista yung linya. kung sila ay affected Mm. sa aking mga nababanggit dahil tayo kumakalaban sa fake news. At iyan ang kanilang pananaw, Mm. isang impacta Mm. ang kumalaban sa fake news. Mm. Ikaw ngayon numero 1 na nagpapakalat ng fake news eh. Di ba sinabi mo na naaresto na si Saldico? Eh, hindi naman pala totoo. Di ba fake news yun? Sino ngayon ang naglalarawan ng totoong impacta? Yung gumawa ng video? Yung kasama sa video? Yung nag-direct ng video? Yun ang masasabi nating totoong naglalarawan ng salitang yan. So kitang-kita sa pagmumukha ni Claire Castro na talagang pikon na pikon po siya at nasasaktan siya. Which is totoo naman talaga. Impacta naman talaga yung pagmumukha po ni Claire Castro. Di po ba? Kaya tama lang po para sa akin na siya po ay tawagin na isang impacta. So, yan na po yung ating update. Maraming salamat at sana nagustuhan nyo yung video. Palike naman. God bless po at shoutout sa lahat ng mga consistent po na mga sumusuporta sa atin. Mabuhay po kayong lahat.